Magandang umaga sa ating lahat. Ako'y magbibigay ng isang mabilis na pagtatalakay patungkol sa Aralin 11, Paalam Laura, Paalam Albania. So prepare lecture notebook, isulat ang mga mahihirap na mga salita. I'll be the one nga mag-check sa inyong notebook ha, para mabinat sa na inyong mga gagmay nga scores. So, huwag kalimutan na lagyan ng paksa o title sa itaas ng inyong notebook. Aralin 11, Paalam Laura, Paalam Albania, para ma-identify ko kung anong aralin yan. Ha, ako nang i-check. Kalimutan ha, isulat ang mga mahalagang pangyayari. So, sa saknong 105, ang taludtod na ito ay nagpapakita ng masalimuot at paghihirap ni Florante. So, ang linyang aliw ni Tang Budhi nagpapakita ng ang kanyang aliw ay si Laura. No, ang kanyang kasiyahan ay si Laura. Si Laura ang nagpapatibok ng puso ni Florante. So sa linyang paalam ang abang kandog ng pighati ay ang paghihiwalay nila Laura at Florante. 'Di ba? Nasa piling na ni Laura at nasa kandungan na ni Adolfo si Laura. So naintindihan ba? 106, sa di mo esposong katipan. So, ang ibig sabihin nito, class, 'di ba? Si Florante at Laura ay magkatipan sila. So, tumutukoy sa isang relasyon nila na hindi matibay. Hindi matibay, class, dahil ipinaglayo sila ng tadhana. So, kinaratnan, 'di ba? Kinaratnan, kalungkutan, pag-aalala ni Florante na lang ang kanilang pag-iibigan noon. So, naintindihan ba, class? 107, kung nagbangis ka mat nagsukab. So, diyan, class, ipinapahayag ni Florante na kahit ma-experience niya pa ang mga pasakit, paghihirap, pagkatalo dahil kay Laura, so mananatili pa rin ang kanyang pag-ibig. So, diri sa hanggang sa malibing ang mga buto ko. So, sabi ni Florante, class, na walang hangganang pagmamahal para kay Laura. So, magtatagal ang kanyang pagmamahal hanggang sa kamatayan ni Florante. So, naintindihan ba? Liyong hangos ng paglalakad, sumabilis at matinding hakbang ang mga leon, class, patungo kay Florante. So, pagsilin ang hangad. So, diha, class, ang mga leon ay nais patayin si Florante. So, nangatigil dating sa harap. So, ang mga leon ay naawa sa pagkahabag-habag. Diba, nahimatay naman si Florante. So, naawa ang mga leon. 109, nangakatingalat. So, parang nakikinig sa di lumilikat. So, diyan, class, si Florante nakatanaw sa malayo. Ang kanyang kalagayan ay nakagapos siya. So, hindi siya makawala. 110, dalawang hayop. So, sumisimbolo ito ni Adolfo na malupit, masama, at Laura na akala ni Florante ay pinagtaksilan na siya. Dito sa balangipit kuko, so parang aatakihin o nagdudulot ng kapahamakan kay Florante. Nagagapos, di ba? Nakagapos si Florante sa puno ng higera. So yung feeling na nakakulong si Florante, naghihirap o nagdudulot ng masalimuot na kalagayan ni Florante. So naintindihan ba, class? 111, di ko na masabit, luha ko'y nanatak. So, diyan, class, nagpapakita ng kalungkutan ni Florante. So, lumuluha na lang ang tanging nagagawa niya. Nauumid, yaring dilang nangungusap. So, kawalan ng lakas dahil sa labis na dalamhati ni Florante kay Laura. So, puso ko'y nalalambot. So, pag-aalala ni Florante na sa kanilang nakaraan ni Laura, ang kanilang pag-iibigan. So, sino ang nakakaawa diyan, class? Si Florante, kasi sa kanyang sitwasyon na nakagapo siya sa puno ng higera. 112, sinong di mahapis na may karamdaman? So, napatanong si Florante sa kanyang sarili. May naka-experience ba ng paghihirap ko ngayon? Sa lagay ng gapos na kalumbay-lumbay. So, naging bihag ng kalungkutan, punong-puno ng kalungkutan si Florante. Lipos ng pighati, puno ng sakit hanggang sa katawan ni Florante ay bigay na bigay. 113, tigib sakit. Si Florante ay punong-puno ng pasakit. So, tuntong nasa guhit, malapit ng matapos o nasa bingit ng kamatayan si Florante. Hibik, malalim na kalungkutan ang nadarama ni Florante. So, naintindihan ba, class?
114, paalam Albanyang pinamamayan ng kasama at lupit. So, ang kaharian ng Albania ay puno ng paghihirap, pagdurusa at kalupitan na pinamumunuan ni Conde Adolfo. Akong tanggulan mo'y kusang mang pinatay. So, nagpapakita ng isang malupit na katotohanan. Hindi niya malabanan si Adolfo kasi nakagapo si Florante sa puno ng higera. So si Adolfo, so naunahan siya at nagsabog ng kasamaan sa Albania. Sino ang nagsabog ng kasamaan sa Albania? Si Adolfo. So kabiguan ang naramdaman ni Florante dahil wala siyang magawa kundi iiyak na lang ang nangyari sa kaniyang kaharian Albania. 115, sa loob mo naway huwag manilantik ang panirang talim na katalong kali. So isang metapora gawain ni Conde Adolfo na kung saan nagdudulot siya ng pinsala sa Albania. So magkaespada kang para ng binitbit ni ring. So si Conde Adolfo nagsabog ng hidwaan. Marami siyang pinatay, lalo na ang ama ni Florante na si Duque Brescio. 116, kinasuklaman mo ang ipinangakong sudyaan class. Dito ang pangako na hindi itinupad ni Laura. So pangako na magmahalan daw sila hanggang sa kanilang huling hininga. Sudyaan class, dahil sa pangyayari na inagaw o ikinulong ni Conde Adolfo si Laura ay hindi ito alam ni Florante. So hindi alam ni Florante ang pinanggagawa niya kay Laura. Kaya yan, mauna na ang hunahunaan ni Florante. So sa kung itanggol kay maubos tumulo. So ang linyang ito ay naglalarawan ng paghihirap ni Florante. So kahit na siya ay nauubos na din. 117, pagkabata ko na'y walang inadhika, kundi paglilingkod sa iyo't kalinga. So dito class, bata pa lang si Florante ay pinaglilingkuran niya na si Laura. Kaya hanggang sa paglaki nila ay nagkatuluyan sila. Sa 118, so hinihiling ni Florante kay Conde Adolfo na huwag ipahamak ang kanyang minamahal, ang kanyang giliw na si Laura. 119, yaong aking Laurang hindi mapapaknit ng kamatayan man sa tapat kong dibdib. So dyan class, hindi mapapaknit like hindi mawawala, hindi maaalis ang pag-ibig niya para kay Laura hanggang siya man ay mamatay kasi ang tapat niyang pag-ibig kay Laura ay hindi mawawala. Paalam bayan ko, paalam na ibig, magdarayang sintang di manaw sa isip. So dyan class, nagpapaalam na siya sa kanyang bayan, ang bayang Albania, at nagpapaalam siya sa kanyang ibig na si Laura kasi akala niya ay dinadaya siya ng kanyang sinta. Dito class, sa 120, inilalarawan na lahat ni Florante ang kung ano ang nangyari sa Albania na pinamumunuan ng malupit na si Adolfo, ang kanyang sinisinta na si Laura na iyahang inilalarawan na nandaraya sa kanya. 121, nasa harap ko na ang lalong marawal. Marawal, kasuklam-suklam. So, nasa harap niya na. Diba, ang kanyang sarili ay nakagapo siya. So, mabangis na lubhang lahing kamatayan. Malubos na ang iyong kasamaan. So, sino ang tinutukoy dyan? Si Adolfo. Gayon din ang aking kaalipustahan. 122, sa abang-abak ko, di yata, o Laura, mamamatay ako'y hindi mo nasinta. Dito, akala niya ay kinalimutan na siya ni Laura. Ito ang mapait sa lahat ng dusa. Sa akin ay sinong mag-aalala. So diri, mas pait pa ang iyang sitwasyon. Mas pait pa na nga ikalimtan siya ni Laura kaysa sa iyang sitwasyon na nakagapo siya. 123, di yatat ang aking pagkapanganyaya, di mo tatapunan ng tutulong luha. So diri, laganahan siya nga hilakan siya ni Laura. Kung yaring buhay ko'y mahimbing, sa wala di babahaginan na munting gunita. So sanay gunitain man siya ni Laura sa kaniyang pagkamatay. Diba nakatali man siya? Any minute ay mamamatay na siya. 124, guni-guning ito'y lubhang makamandag, agos na luha ko't puso'y maagna. So dito class, naghahalusinate na si Florante. So ihang nahimo na lang kay lumuha and tulo kaluluwat sa matay pumulas. Pumulas, tumulo, kumawala. Kayo, aking dugoy
unahang matak. 125, huli na ito class, nang matumbasan ko ng luha ang sakit nitong pagkalimot ng tunay kong pag-ibig. So dito class, walang makakatumbas sa kanyang luha. Ang sakit ng akala niya kasi na kinalimutan na siya ng kanyang sinisinta na si Laura. Huwag yaring buhay ang siyang itangis, kundi ang pagsintang lubos ba naamis. So naamis, naaba, naawa o nahabag. Like naawa na lang siya sa kanyang sitwasyon class.